Yo guys! Welcome back sa channel. Ito na ang Boruto Series Recap Part 4. Kung gusto nyong mapanood ang mga naunang parts para masundan nyo ng buo ang story, i-click nyo lang ang description o tingnan nyo sa playlist ng channel. Ngayon, simulan na natin. Pagkatapos ng klase, tumulong si Boruto at Shikadai na maghanap ng asul na anino sa mga tao sa village. Pero kahit buong araw na silang naghahanap, wala silang nakita. Namula ang mga mata ni Boruto sa pagod, pero sabi niya, hindi, mata ito ng pag-asa. Mahahanap ko rin siya. Habang nagpapahinga, tinanong ni Shikadai kung ano ba dapat ang pangalan ng nilalang na yun. Medyo nainis si Boruto sa tanong, pero kalaunan, naghiwa-hiwalay na sila at umuwi. Bago makauwi si Boruto, tinanong ni Shikadai si Mitsuki kung naisulat na niya ang excuse letter nila. Sagot ni Mitsuki, oo, tapos na. Wala na kayong dapat alalahanin. Nakatawa pa si Boruto, salamat, hindi na tayo matatakot sa nanay ko. Pero pag uwi niya, nadatnan niya ang nanay niya, galit na galit at hawak ang excuse letter. Bigla siyang sumigaw, Mitsuki. Loko ka talaga. Sa academy kinabukasan, kinausap ni Shino Sensei ang nanay ni Boruto tungkol sa absences nito. Sabi ni Boruto, may mahalaga lang akong ginawa kaya ako absent. Pero ayon kay Shino Sensei, kailangan niyang mag-extra class. Doon lang nalaman na shadow clone lang pala ang naroon, nakatakas na ang tunay na Boruto. Habang nagkukwentuhan, sinabi ni Mitsuki na minsan ang pagiging magulang ay sakit sa ulo rin, lalo na't nasampal si Shikadai ng nanay niya. Sabi pa ni Shikadai, hindi na raw niya kailanman ipapagawa kay Mitsuki ang excuse letter niya. Habang nakikinig si Boruto sa usapan ng nanay niya at ni Shino Sensei, lalo siyang nainis. Narinig kasi niyang sinasabi ng nanay niya na ginagawa ni Boruto ang lahat ng ito para lang makuha ang atensyon ng kanyang ama. Sang-ayon naman si Shino Sensei, naiintindihan ko. Ganito rin ako noon. Pero nakausap mo na ba si Naruto tungkol dito? Sabi ng nanay niya, hindi, sobrang busy na niya at halos wala na siyang tulog. Sa susunod na eksena, ipinakita ang klase kung saan nagtuturo si Shino Sensei. Habang nasa gitna ng aralin, sina Sarada at Boruto naman ay iniisip kung paano makakalabas ng klase. Nagsulat si Shino Sensei sa whiteboard ng workplace experience. Ipinaliwanag niya na bawat team ay bubuo ng 3 tao at kailangan nilang pumili ng trabaho para maranasan ito. Si Iwabe agad nagsabi na gusto niyang sumama sa fire brigade. Sunod-sunod na ring pumili ng kani-kanilang trabaho ang lahat. Paglipat ng eksena, ipinakita sina Boruto, Mitsuki, at Shikadai na pinili ang trabaho sa post office. Plano nilang gamitin ito para makalibot sa buong village at makahanap ng Blue Shadow. Dumating ang isang delivery boy na magiging guide nila. Ipinaliwanag niya ang mga gagawin at pinasok sila sa opisina. Kinuha ni Boruto ang isang parcel at paikot-ikot itong pinaglalaroan sa kamay niya. Sabi niya, alam naman namin na kailangan lang itong ma-deliver on time. Pero agad kinuha ng delivery boy ang parcel at sinabing, para sa amin, bawat package ay napakahalaga. Kaya mag-ingat ka. Dumating bigla ang post office chief at tinawag ang pansin ni Boruto. Napansin niya ang pulang tali sa kamay nito at sinabing, ang ibig sabihin niyan ay magde-deliver ka ng mahalagang gamit sa mga customer. Kaya mas mabuti, gupitin mo na muna yang marurumi mong kuko. Dagdag pa niya, may kaunti rin akong kaalaman sa nanjutsu. Gumalaw siya gamit ang kamay niya pero si Mitsuki ay tila walang maintindihan. Pagkatapos, lumabas na sila para sa delivery. Sabi ng delivery boy, hindi masamang tao ang chief namin. Gusto lang niya na maging perpekto ang trabaho. Kaya nagpunta sila sa iba't ibang lugar, nagde-deliver at kumukuha ng parcels. Pagsapit ng tanghali, sobrang pagod na si Boruto. Kaya nagpahinga sila sandali. Napansin ng delivery boy na may hinahanap si Boruto. Tinanong niya si Shikadai kung ano ang ginagawa nito, pero sagot lang ni Shikadai, huwag mo na siyang pansinin, ganyan talaga si Boruto. Habang patuloy na naghahanap ng Blue Shadow, napunta si Boruto sa isang lugar kung saan nakita niya si Naruto na pinuputol ang isang ribbon. Biglang nawala si Naruto at lumitaw sa tabi ni Boruto. Nagulat ang delivery boy at halos hindi makapaniwala. Kinausap ni Naruto si Boruto at sinabihan ng postman. Mahihirapan ka sa batang to, pero pakiusap, bantayan mo siya. Pagkatapos noon, nawala siya muli. Tuwa na tuwa ang delivery boy dahil ngayon lang siya nakausap ng Hokage.
Pero agad na dumating ang mga kasama ni Boruto at sinabing kailangan na nilang tapusin ang deliveries at magpatuloy sa paghahanap ng Blue Shadow. Habang nagde-deliver, ginamit ni Boruto ang kanyang ninjutsu para mapabilis ang trabaho. May ilang sulat na naihatid, pero may ilan ding nalaglag. Si Mitsuki naman, ginamit ang kakayahan niyang pahabain ang kamay para makapag-deliver. Samantala, ipinakita si Metal Lee na kasama sa Fire Brigade, pero dahil kinakabahan, hindi niya maayos na nahawakan ang hose. Si Iwabi naman ay nagtatrabaho sa isang furry work company. Dahil sobrang excited, nagkamali siya sa paggamit ng gunpowder at nagdulot ng malaking pagsabog. Balik kay Boruto at sa grupo niya, nagpunta sila sa water purification plant. Pagbalik sa post office, inalok nila ang postman na tutulungan pa siyang tapusin ang trabaho, pero sabi nito, hindi na kailangan. Pagod na kayo, magpahinga na lang. Dumating si Mitsuki at sinabi na nakarinig siya ng pulis na nagsasabing nakita ang Blue Shadow sa Senju Park. Agad na nag-alala si Sarada, malayo yun, nasa kabilang dulo ng village. Aabot ba tayo agad doon? Pero sagot ni Boruto, kahit ano pa, kailangan nating pumunta. Pagdating nila sa Senju Park, wasak na ito at may imbestigasyon ng nagaganap. Dumating si Sai at pinatigil ang medical team para siyasatin ng isang lalaking na-infect ng Blue Shadow. Napansin niya na nawala na lahat ng chakra nito. Nang tanungin ang mga tao, nalaman niya na nakaupo lang daw ang lalaki bago biglang nagwala. Nakita ni Sai ang bangkong sira at sa ilalim nito ay may tumutubong maliit na halaman. Dumating si Boruto at ang team niya pero huli na sila, wala nang natira sa lugar. Malungkot na sabi ni Boruto, sa susunod, hindi ko palalagpasin ang Blue Shadow. Sa Hokage's office, iniulat ni Sai na sa loob lamang ng 7 araw ay mayroong 8 kaso na nangyari. Hindi pa rin nila alam kung sino ang nasa likod nito, pero ngayon malinaw na gumagamit sila ng forbidden technology, ang Hashirama Cell. Nagulat si Shikamaru, hindi basta-basta ang paggamit ng Hashirama Cell, kahit mga eksperto, hirap itong kontrolin. Dagdag pa ni Sai, alam ko lang na dati ay may isang lihim na grupo, ang Anbo Black Ops, na nagre-research tungkol dito. Pero nang mamatay si Danzo, nagkawatak-watak sila. Ipinakita ni Sai ang maliit na halamang nakita niya sa ilalim ng bangko. Kahit sa buong Land of Fire, iilan lang ang ninja na kayang gumamit ng wood-style jutsu. Sagot ni Shikamaru, kung hindi pagpatay ang pakay nila, bakit nila ninanakaw ang chakra ng mga tao? Tugon ni Sai, posibleng iniipon nila ito para gamitin sa isang napakalaking pag-atake. Dahil dito, nagpasya si Shikamaru na muling suriin ang lahat ng dating miyembro ng Anbo para sa karagdagang impormasyon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umalis ang lahat. Pero si Naruto, kawawa, naiwan pa rin at kailangan pang magtrabaho ngayong gabi. Ang problema, wala siyang dalang ekstrang damit. Kaya umuwi muna siya sa bahay para kumuha. Habang naghahalungkat siya ng mga damit, dumating si Hinata. Agad siyang humingi ng paumanhin, pasensya na, nagising kita. Pero tinulungan pa rin siya ni Hinata mag-ayos. Doon, naikwento ni Naruto na nakasalubong niya si Boruto at nakipag-usap sila. Ang hindi lang niya maintindihan ay bakit parang laging galit si Boruto sa kanya. Habang paalis na, sumilip pa siya sa kwarto ni Boruto. Sinabi niya kay Hinata, lumaki akong walang magulang. Kaya hindi ko alam kung paano ako dapat tratuhin ni Boruto. Ngumiti si Hinata at sagot niya, hindi mo kailangang mag-alala. Bata pa si Boruto, pero matututo rin siyang unawain ka. Kapag ngumiti siya, kamukha mo talaga siya. Sa susunod na eksena, makikita si Chocho na nasa post office at nag-iingay. Dumating si Boruto at tinanong siya ni Shikide, pakicheck nga, baka may Blue Shadow sa kanya. Pero sagot ni Boruto, wala siyang Blue Shadow. Biglang hinablat ni Chocho si Boruto at galit na sinabing, nasaan na ang potato chips ko? Dapat kahapon pa na-deliver yun. Dumating ang chief at inis na sinabi kay Boruto, simula kanina, puro reklamo ang natatanggap namin. Anong klaseng delivery ang ginawa mo? Dahil dito, kailangan ulitin ang lahat ng deliveries. Nagpresenta sina Boruto at mga kasama niyang tumulong, pero pinigilan sila ng chief. Huwag na, baka mas lalo lang kayong magkamali. Umupo na lang kayo at mag-stamp ng mga sulat. Kaya napilitan silang tumulong sa stamping. Habang ginagawa ito, bumulong si Shikide kay Boruto, bilisan mo. Kailangan pa nating hanapin ang Blue Shadow.
Bigla namang lumabas sa balita na nakita ang Blue Shadow sa Leaf Water Purification Plant, at umatake ito sa maraming tao. Kasama pa rito, naitrap ang ilang estudyante ng academy. Nagulat si Boruto, dahil kabilang dito ang buong team ni Sumire. Agad siyang tumakbo papunta sa planta. Doon, makikita ang lugar na wasak at si Sumire na nasa loob mismo. Paglipat ng eksena, nasa ospital na si Sumire. Umiiyak ang dalawang teammate niya habang sinasabi, kung hindi dahil kay Sumire, patay na sana kami. Pero sagot ni Sumire, hindi totoo yun. Nabuhay tayo dahil dumating agad si Lord Hokage. Dumating si Shino Sensei at humingi ng tawad. Sabi niya, mali ako. Hindi ko dapat pinapunta ang mga estudyante sa workplace experience. Kasalanan ko ito. Pero pinakalma siya ni Chocho, Sensei, huwag mo masyadong dibdibin. Kung hindi tayo magkakamali, paano tayo matututo? Dagdag pa ni Sumire, huwag kang mag-alala, Sensei. Hindi naman malala ang sugat ko. Tinanong niya, nasaan si Boruto at ang iba pa? Sabi ni Metal Lee, buti nga wala sila rito. Kung nandito yung may ingay na yon, hindi ka makakapagpahinga. Pagkasabi niya nito, biglang bumukas ng malakas ang pinto, dumating si Boruto. Sa lakas ng pagbukas, tumilapon si Metal. Nilapitan agad ni Boruto si Sumire at sinabing, kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Kung nahuli ko lang ang Blue Shadow, hindi sana ito nangyari. Pero sumagot si Sumire, wala kang kasalanan dito, Boruto. Ngunit hindi siya nakinig at paulit-ulit sinisisi ang sarili. Dahil sa ingay niya, hinayla siya palabas ni Sarada. Sa labas, sobrang lungkot ni Boruto. Kung na-deliver ko lang ng tama ang mga sulat, mas marami sana tayong oras para mahuli ang Blue Shadow. Biglang dumating si Naruto, hinayla niya ang tenga ni Boruto at dinala ito sa ospital, sa kwarto ng lalaking tinamaan ng Blue Shadow. Halos wala ng chakra ang buong katawan nito. Sabi ni Naruto, Boruto, huwag ka munang makialam sa ganitong bagay. Mag-focus ka sa graduation exam mo. Dumating si Shino Sensei at sinabi, ako ang nag-utos kay Boruto. Ako ang teacher niya, at alam ko kung ano ang kaya at hindi niya kaya. Natawa si Naruto at sinabing, kung ganun, sayo ko na siya iiwan, at umalis. Ang hindi alam ni Naruto, nagsinungaling si Shino. Sinabi niya yon dahil noong siya ay nahawahan ng Blue Shadow, si Boruto at ang mga kaibigan niya ang tumulong sa kanya. Simula noon, nagtiwala na siya kay Boruto. Pagbalik nila sa post office, kabado ang lahat dahil huli na sila at baka pag-alitan na naman ng chief. Buti na lang, iniligtas sila ni Yori. Nakiusap siya sa chief na isama na lang si Boruto sa delivery. Kaya ngayong araw, si Boruto ay magde-deliver kasama si Yori. Ipinaliwanag ni Yori na may 4 na delivery routes sa village. Ngayon, route number 2 ang assignment nila. Naisip agad ni Boruto, kung tayo ay nasa route number 2, sino ang magde-deliver sa iba? Kaya gumawa siya ng 3 shadow clones. Pero ipinaliwanag niya, hindi sila pwedeng lumayo masyado. Hanggang abot tanaw lang. Pagkatapos, nawala ang clones at nagsimula silang magtrabaho. Habang nagde-deliver, naisip ni Boruto, kung kaya ko lang gamitin ang shadow clone technique katulad ng kay Dad, mas magiging madali lahat. Sa ospital naman, na-discharge na ang mga teammate ni Sumire, kaya naiwan siyang mag-isa. Samantala, halos tapos na ang deliveries ni Boruto. Nagpahinga sila sandali, pero napansin nila na hindi pa bumabalik si Mitsuki mula sa delivery niya. Nang dumating si Mitsuki, inulat niya na muli niyang nakita ang Blue Shadow. Nagulat sina Shikide at Boruto. Pinakita ang lugar ng pinangyarihan ng atake, kung saan nag-iimbestiga si Sai at ang kanyang team. Doon, muli nilang nakita ang maliit na halaman, patunay na ginamit na naman ang wood-style jutsu. Dumating si Boruto, pero huli na naman siya, tapos na ang lahat. Pagsapit ng gabi, patuloy pa ring nag-iimbestiga si Sai nang lapitan siya ni Naruto at niyaya kumain ng paborito nilang ramen. Pero tumanggi si Sai, hindi pwede. Kailangan kong tapusin ito ngayon. Pinayuhan siya ni Naruto na huwag pilitin ang sarili. At umalis. Kinabukasan, isa na namang kaso ng Blue Shadow ang lumitaw. Muli, huli na si Boruto sa pagdating. Napaisip siya, bakit palagi? Kapag pinili ko ang isang ruta, lagi itong lumalabas sa ibang lugar. Parang may isang tao na alam na agad ang bawat galaw ko. At dito magsisimula ang susunod na plano ni Boruto. Nagpasya si Boruto na hahanapin nila ang Blue Shadow sa lahat ng kalsada ng village.
Tinawag niya ang lahat ng kaibigan niya para tumulong. Si Ayabi naman, kumuha ng napakaraming rocket mula sa Fur-Ework Factory. Kapag may nakakita ng Blue Shadow, sisindihan lang ang rocket para magsilbing signal. Si Tyree naman ay tinawag lahat ng postman para makisama sa paghahanap. Pero pinigilan sila ng kanilang chief. Kahit anong gawin ng chief, nakaalis na ang lahat para maghanap. Naiwan siyang malungkot at inayos ang mga nagkalat na sulat. Pero paglingon niya, biglang may asul na ahas sa likuran niya, kasama ang isang taong nakasuot ng maskara. Sinubukan ng chief na ikalat ang mga sulat pero agad siyang inatake ng Blue Shadow at nakontrol. Doon lilipat ang eksena kay Boruto at sa mga kasama niya na hindi umalis para mag-deliver ng mail. Sabi ni Boruto, kung nagkalat siya sa buong syudad, imposibleng lumitaw ang Blue Shadow. Iisa lang ang lugar kung saan siya magpapakita ngayon, at iyon ay sa post office. Nahulog ka na sa bitag namin. Ngunit agad na kontrol ng Blue Shadow ang chief at nagtangkang tumakas. Mabuti na lang at nakahanda na si Boruto at ang mga kaibigan niya. Naharangan nila mula sa lahat ng direksyon. Habang palapit, unti-unting nauubos ang chakra ng chief. Gumamit si Boruto ng Shadow Clone Jutsu para pigilan siya, pero masyadong malakas na ang chief at isa-isang winasak ang mga clone. Buti na lang at ginamit ni Ayabi ang sarili niyang jutsu para iligtas si Boruto. Magkasama nilang inatake ang chief hanggang sa bumagsak ito at lumabas ang Blue Shadow mula sa loob niya. Samantala, nakatakas naman ang lalaking nakamaskara. Tumalon siya palayo at hinabol ni Metal, pero nahulog lang si Metal sa tubig. Nakalayo ang maskara na lalaki at pumasok sa isang tunnel. Hinarangan pa siya ni Mitsuki pero nakalusot din ito. Dinala naman sa ospital ang chief. Habang inaakay siya, sabi niya kay Tyree, yung sombrero mo, tabingi. Humingi ng tawad si Tyree at inayos ito. Lumapit si Mitsuki kay Boruto at sinabi, nakawala ang maskara na lalaki. Ngunit ramdam ni Boruto na kilala niya ang taong yun, kahit hindi pa niya sinasabi kung sino. Pagkatapos nito, naglinis sila ng post office. Sa susunod na eksena, si Shino Sensei naman ang pinakita. Siya ang nagpa-training sa lahat ng estudyante. Ang rule, kailangan nilang matapos ang lahat ng stage sa limitadong oras. Sa unang grupo, may isang nahulog at iniwan na ng teammates. Sa pangalawa, 2 nahulog at isa lang ang nakatapos. Ngayon, turn na ng grupo ni Boruto, kasama si Denki. Maganda ang takbo nila at may oras pang natitira. Pero sa huling stage, ang pag-akyat sa wall, nahulog si Denki. Sabi niya kay Boruto, hindi ko kaya. Ikaw na ang tumapos. Pero nakita ni Boruto na may oras pa kaya ginamit niya ang Shadow Clone para tulungan si Denki. Tinulungan siyang ihagis pataas pero hindi pa rin siya umabot. Mabuti na lang at inunat ni Mitsuki ang braso niya at hinayla si Denki pataas. Sa kasamaang palad, natapos na ang oras. Nabigo sila. Lumapit ang isang miyembro ng unang team at sinabi kay Boruto, kung si Denki ang teammate mo, hindi ka mananalo. Sumama ka na lang sa amin. Pero diretso siyang tinanggihan ni Boruto. Ipinahayag ni Shino Sensei ang resulta, walang nanalo. Dahil kahit na kumpleto nyo ang stage, hindi sabay-sabay ang 3 miyembro. Sa totoong mission, ang pinaka-importante ay teamwork. Dumating si Konohamaru at sinabing nandito siya para obserbahan at makagawa ng tamang team formation para sa lahat. Sa kantina, nagbibiroan sina Boruto at ang mga kaibigan niya. Pero seryoso rin silang nag-usap tungkol sa Blue Shadow. Sabi ni Shikidai, kung hindi pa natin siya nahuhuli, baka may mas malaki siyang plano. Sabi naman ni Inojin, ikaw lang ang nakakakita sa kanya, Boruto. Wala tayong magagawa, pero sagot ni Boruto, hindi. Ang dami na nating ginawa, hindi natin siya pwedeng basta bitawan. Pagkatapos, nagyaya si Boruto, tara na, party na lang tayo sa kantina. Habang kumakain, napansin ni Mitsuki kung bakit nga ba pinipilit ni Boruto na iligtas si Denki. Sabi ni Shikidai, siguro nahawa ka na lang sa kanya. Sa kabilang banda, pinakita si Shino Sensei na nagsabi, matitinding estudyante ang batch na ito. Malaki ang potential nila. Tinanong niya sina Mogi at Konohamaru kung kanino sila interesado. Sabi ni Mogi, interesado siya kay Ayabi at kay Boruto. Sagot naman ni Konohamaru, interesado rin siya kay Boruto, dahil iniwan ni Lord Hokage Naruto sa kanya ang responsibilidad na gabayan ang anak niya. Pagbalik sa classroom, nag-aaral si Ayabi. Nilapitan siya ni Boruto at nag-hi,
Pero sabi ni Ayabi, huwag mo muna akong istorbohin, nag-iisip ako ng sagot. Tinulungan naman siya ni Boruto ipaliwanag ang tanong. Dumating si Mitsuki at tinanong si Ayabi, dati wala kang interes sa pag-aaral. Ngayon parang nagsusumikap ka, dahil ba kay Boruto? Sagot ni Ayabi, hindi ko alam. Pagkatapos ng klase, naglakad si Mitsuki pauwi. Nakita siya ni Inojin at sinabing, mukhang nahawa ka rin kay Boruto. Nagtanong si Mitsuki kung bakit parang lahat nahahatak kay Boruto. Sabi ni Inojin, dahil hindi siya nakikinig sa sinasabi ng iba. At dahil anak siya ng Hokage, lagi siyang tinitira ng mga tao. Kaya todo sikap siya sa lahat. Kahit madalas pumalpak, pero dahil doon, napapansin siya ng lahat. Siguro si Sumir lang ang hindi natutuwa sa kanya. Pagbalik sa ospital, pinakita si Sumir na nagpapagaling pa rin. Dumalaw si Mitsuki at tinanong siya kung ayos na ba ang village nila. Sabi ni Sumir, oo, ayos na ako. Ilang araw pa at makakauwi na. Tinanong siya ni Mitsuki, ano palagay mo kay Boruto? Sagot ni Sumir, oo, lagi siyang gulo ng gulo. Pero mabuti siyang tao. Tinanong din siya pabalik, ikaw, ano palagay mo kay Boruto? Sabi ni Mitsuki, hindi ko pa iniisip. Nag-usap pa sila tungkol sa pamilya. Doon inamin ni Sumir na namatay na ang pamilya niya sa isang pag-atake. Sa huli, dinala ni Boruto si Mitsuki sa bahay nila. Nagulat si Himawari dahil unang beses na may dinalang kaibigan si Boruto sa bahay. Nakikita ni Boruto na naghanda ang nanay niya ng masarap na pagkain dahil may bisita siyang darating. Sabi naman ni Hinata, uuwi rin si Naruto para lang magpalit ng damit. Pero hindi ito iniinda ni Boruto. Dinala niya si Mitsuki sa kwarto niya at sinabi, pwede kang umupo kahit saan mo gusto. Kitang-kita ang excitement ni Mitsuki na makilala si Naruto, kaya sabi ni Boruto, sige, ipakikilala kita sa kanya mamaya. Habang tumitingin si Mitsuki sa family photos, nagsimula siyang magkwento tungkol kay Naruto Uzumaki, ang 7th Hokage. Bayani ng Great Ninja War, na may napakalakas na chakra at mga jutsu na itinuturing na mas makapangyarihan pa sa 5 Cage. Pero biglang singit ni Boruto, si Naruto, malakas siya para sa iba, pero hindi sa sarili niyang pamilya. Sa bahay, lahat kay nanay niya nakaasa, pero siya mismo, wala namang ginagawa. Lumapit si Mitsuki at tinanong si Boruto, gusto mo ba si Naruto, o galit ka sa kanya? Napaisip si Boruto. Pero bago siya makasagot, tinawag sila ni Hinata para kumain. Habang kumakain, nabanggit ni Mitsuki na akala niya, laging fast food ang kinakain ni Boruto. Agad siyang pinigilan ni Boruto dahil nandoon si Hinata at baka masaktan. Dumating si Naruto at sinabihan si Boruto, late ka na naman, gaya ng dati. Tumayo agad si Mitsuki, ipinakilala ang sarili niya, at sinabing galing siya sa Hidden Sound Village. Nakipagkamay sa kanya si Naruto at sabay-sabay silang kumain. Pero biglang natigil si Naruto. Naramdaman ng isang shadow clone niya sa Hokage office na may kakaibang chakra na papalapit sa Konoha. Sinabi ito ni Shikamaru at agad na umalis. Kaya't sinabi ni Naruto kay Hinata na kailangan niyang pumunta, pero nagalit si Boruto. Pilit siyang pinapaliwanagan ni Naruto, pero tumakbo siya palayo. Sinundan siya ni Mitsuki at sinabing siya na ang bahala kay Boruto. Habang mag-isa si Boruto, dumating si Mitsuki. Sabi ni Boruto, nung hindi pa Hokage si Naruto, kasama pa namin siya. Pero ngayong Hokage na siya, puro trabaho na lang. Kaya galit ako sa Hokage. Hindi ko iiwan ang mga taong mahalaga sa akin, kagaya ng ginawa niya. Sa puntong ito, ipinakita ang nakaraan ni Mitsuki, nasa loob siya ng isang laboratorio, at may isang tao na nagsabi sa kanya, ang hindi nagawa ng mga magulang mo, ikaw ang gagawa. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Mitsuki, alam ko kung sino ang nasa likod ng Blue Shadow. Nagulat si Boruto sa narinig. At dito nagtatapos ang Boruto Series Recap Part 4. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para updated kayo sa susunod na part. Kita-kits ulit tayo sa Part 5 Nanograms Boruto Series Recap.